وما علينا إلا البلاغ المبين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga magulang, mga dato, mga bapa, at sa inyong lahat na mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, araw po ngayon ng araw ngayon ng Jum'ah, dakilang o mahal na araw natin sa relihiyong Islam. Una sa lahat, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tayo ay kanyang patatagin sa relihiyong Islam. Patatagin na mga Muslim, mga alipin, alagad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, maliit man o malaki, hayagan man o hindi, at ganun din patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kapatid, lalong-lalo na ang ating mga magulang na nauna na sa kanilang mga kubur. Amin ya Rabb. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hiraman niyo ako ng inyong pandinig, pag-unawa at pandinig sa paksa na ating tatalakayin na naway maging kapaki-pakinabang at kapulutan natin ng aral. Dahil ito yung isa sa hangarin ng pakikinig ng khutbah, isa sa hangarin ng pagkakaroon ng sermon o khutbah kapag sa araw ng Jum'ah, upang tayo ay mabigyan ng paalaala hinggil sa mga bagay na may kaugnayan sa ating relihiyon, upang magsilbing baon natin na ating babaunin sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw, upang tayo ay maging mabuting alipin, salih o di kaya saliha sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mas mainam na ating pinapakinggan mabuti ang mga sermon ng ating mga ustad o mga ulama na nagbibigay sa atin ng paalaala tuwing araw ng Jum'ah. Ngayon, ang paksa natin, magbibigay tayo ng mga ginintuang aral mula sa isang kwento ng isang taong pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinuri ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang kwento ng huwaran na tabi'in o isang alagad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gininto ang aral, mga aral mula sa kwento ng isang, Masya Allah, kapuri-puri na tao. Kukuha tayo ng aral, pagmuni-munihan natin, kukuha tayo ng aral, magre-reflect tayo, at upang magsilbing baon natin sa pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw, upang tayo ay kalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng katulad ng pagkalugod niya sa taong ito. Ngayon, sino yung tinutukoy ko? Ang aking tinutukoy ay isang tabi'in na si Uwais ibn Amir al-Qarni di kaya al-Qurani. Si Uwais al-Qarni na isang tabi'in, isang tabi'i. Ibig sabihin, hindi siya sahabi. Hindi niya nakita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero siya ay nag-Islam sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi niya nakamtan yung karangalan na maging sahabi, makasalamuhan niya ang Rasulullah sa isang kadahilanan. Si Uwais al-Qarni po, isang tabi'i. Hindi siya sahabi, subhanallah. Pero sa kainaman niya, fadl, yung kabutihan niya, yung mga katangian na tinataglay niya, yung nakakamanghang
mga katangian na tinataglay ng tabi'in na ito na scholar ay pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na pinaalam, pinaalam niya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan ng tao na ito bilang pagpupuri at kamangha-mangha ang mga katangiang kanyang tinataglay na kung saan samantalang hindi siya nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ang nakakamangha sa taong ito. Hindi nakita ng Rasulullah. Pinaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala, wahi, at sinabi niya sa Rasulullah na mayroong isang tao sa Yemen. Yemen, ang taong to, tubong Yemen. Hindi sa Madina, hindi sa Makkah. Nag-Islam lamang, pero hindi niya nakita, nakasalumuha ang Rasulullah dahil sa isang kadahilanan na ating ihahayag. Pero sinabihan, pinaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah na mayroong isang Muslim tagasunod sa Yemen na nakakamangha ang kanyang kalagayan. Subhanallah. Kaya isang araw, habang nagtitipon ang mga sahaba, sohbah ng Rasulullah, sinabi o pinaalam sa kanila ng Rasulullah ang hinggil sa taong ito, ang paglalarawan kay Uwais al-Qarni. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairat tabi'in yuqalu lahu Uwais al-Qarni. Tandaan ninyo, meron akong sasabihin sa inyo, ilalarawan, iahayag. Ang pinakamainam na mga tabi'in, tagasunod, ibig sabihin ng tabi'in, sumunod sa mga sahaba. Sila yung sumunod sa kabutihan. Tinahak nila yung landas ng mga sahaba. Na ang tinatawag sa kanila tabi'in o di ka tabi'in. Sumunod sa landas ng mga sahaba. Ang pinakamainam sa mga tabi'in, tagasunod ninyo, na mamumuhay pagkaraan ninyo o maabutan nila kayo, na hindi kabilang sa sahabi, itong si Uwais al-Qarni na isang tabi'in. Pinuri ng Rasulullah, pinakamainam na tabi'in. Pangalawa, anong dahilan? Walahu walidahu wa biha barrun. Subhanallah. Meron siyang magulang, ina. Meron siyang ina na napakamasunurin, mabuti sa kanyang pakikitungo sa kanyang ina. Ito yung dahilan. Meron siyang ina na pinakikitunguhan niya ng mabuti. Pinakikitunguhan niya ng mabuti, masunurin, pinagsisirbisyuhan. Subhanallah. Meron siyang ina na napakabuti sa kanya. At itong taong ito, sabi ng mahal na Rasulullah, bilang paglalarawan din, meron siyang karamdaman, sakit sa balat o katawan. Ito yung leprosy o di kaya ketong, na pinagaling ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dua ng kanyang ina o di sa dua ni Uwais al-Qarni. Pinagaling ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maliban lamang sa isang kasing laki ng dirham o coin na sa kanyang bandang balikat upang, sabi ng mga ulama, ang hikmah ay tiniran ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ganong kalaki para kapag nakikita ni Uwais ang puti na iyon, naaalaala niya ang pabor, biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan pinagaling siya mula sa sakit na leprosy o ketong. At itong tao to, sabi ng Rasulullah sa mga sahaba, kapag nakatagpo ninyo siya, ay humingi kayo ng panalangin dahil yung panalangin niya ay katanggap-tanggap. Kung kaya nyo, humingi kayo sa kanya ng kahilingan na humingi ng kapatawaran para sa inyo, humingi ng kapatawaran kay Allah para sa inyo, dahil yung dua niya ay katanggap-tanggap. Subhanallah.
Tingnan niyo yung kamangha-mangha. Pinuri ng Rasulullah na hindi niya pa nakita, hindi kabilang sa sahabi. Ito ay wahi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Law aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Isa sa kainaman, pabor ng taong ito, kung siya ay manunumpa kay Allah, i-honor niya, paparangalan niya, tatanggapin niya, ano pa man ang kanyang kahilingan, ano pa man ang kanyang isinusumpa o kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kainam. Ganito ang katangi ang tinataglay ni Uwais. Bakit ganito ang kanyang kalagayan? Subhanallah. Dito lamang sa maiksing hadith na ito, malalaman na natin yung kainaman niya dahil sa kanyang pagiging mabuti sa kanyang mga magulang. Si Uwais al-Qarni ay tubong Yemen, Yaman. Malayo sa Makkah, Madina, katabi lang ng Saudi, ibang bansa. Tubong Yemen. Ulila, nag-iisang anak at ulila sa ama. Ibig sabihin, musmus pa on nasa batang edad ay kinuha na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ama. Pumanaw na ang kanyang ama. Pumanaw na ang kanyang ama. Nag-iisang anak, ulila sa ama. Ulila, subhanallah. At ang kanyang noong siya ay lumalaki na at tinutulungan niya ang kanyang ina sa hanap buhay, no, pagsisirbisyo sa kanya, ang kanyang tanging trabaho ay nag-aalaga ng tupa. Tagapastol, namamastol sa mga tupa. Na dito niya kinukuha yung sahod o kabuhayan nila na nagtatrabaho sa isang may-ari, nagmamay-ari ng mga tupa. At inaalagaan niya at dito lamang siya, ito lamang yung hanap buhay niya. Subhanallah. Big sabi, miskin. Kabilang sa dukha, si Uwais al-Qarni. Noong lumalaki na siya, ito na yung time na lumaganap na ang Islam. May mga pinapadala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Yemen bilang magpalaganap ng Islam. At tinanggap ni Uwais ang Islam sa murang edad o sa kabataang edad. Mashallah. Nagbalik Islam si Uwais al-Qarni. Narinig niya ang hinggil sa Islam, ang hinggil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nagmimithi siya. Naghahangad siya na naway makita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam niya yung karangalan, sharaf, honor, na makita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makasalamuha at makuha yung karangalan na maging kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil kabilang sa kondisyon para maging sahaba ka, makita mo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At yumao kang nandun pa rin sa pananampalatayang Islam. Subalit ang nakapagpigil lamang, tingnan nyo, ang nakapaghad lamang sa kanya para hindi makapunta sa Madina ay ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi niya kayang iwanan. Subhanallah. Noong siya ay pumasok na sa Islam, humantong na nabulag ang kanyang ina. Subhanallah. Pagsubok, hindi niya kayang iwanan. Hanggang sa mabanggit na si Uwais, sinabi niya sa kanyang ina na, aking ina, gusto kong pumunta sa Madina upang makita ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At pag nakita ko, nakapagsalam ako sa kanya, uuwi ako kaagad. Pero sabi ng kanyang ina, Uwais, tingnan mo itong aking kalagayan. Huwag kang lumabas, huwag kang tumungo sa Madina dahil wala akong kasama. Nag-iisang anak si Uwais, subhanallah. Kaya sa tanang buhay ng Rasulullah, hindi niya nagawa yung hinahangad niya na makita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang pagsisirbisyo sa kanyang ina, bulag na ina. Kaya sa oras na ito, subhanallah, buong buhay niya puro pag-aalaga sa kanyang ina, bilad sa araw, lahat sakripisyo para sa kanyang ina, subhanallah. Kaya bilang gantimpala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinaalam ng Rasulullah sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang hinggil kay Uwais al-Qarni.
subhanallah, na nasa Yemen, hindi nakita ng Rasulullah, hindi sahabi, hindi propeta. Pinaalam, recognize ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan ng tao na ito na si Uwais al-Qarni. Kaya sinabi ng Rasulullah, subhanallah, sinabi ng Rasulullah sa mga sahaba, pinaalam din niya na mayroong tao, pinakamainam na tabi'in si Uwais al-Qarni, mayroong siyang magulang na napaka-masunurin, napaka-mabuti sa kanya. At darating sa inyo, sa huling pagkaraan ko, itong si Uwais al-Qarni, kung makasalamuhan nyo, hingin nyo, humingi kayo ng panalangin sa kanya dahil katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Subhanallah. Tingnan nyo. Inutusan, naghabilin ng Rasulullah sa mga sahaba. Sahaba, alam natin yung antas nila. Alam natin yung antas nila. Kabilang dun sa mga sahaba, si Umar, si Ali. Kaya pagkaraan yumao ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Noong naging khalifa si Umar, pagkaraan ni Abu Bakar, hindi ito nakalimutan ni Umar itong habilin ng Rasulullah. Taon-taon sa Hajj, hinahanap at itinatanong niya si Uwais al-Qarni. Taon-taon. Para isakatuparan itong habilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapag nakasalamuhan ng mga sahaba o ni Umar, isasalam niya, ipaparating niya ang salam ng Rasulullah at yung ibang habilin. At gustong makasalamuha mismo ni Umar bin Khattab itong si Uwais al-Qarni dahil nagtataglay siya ng kainaman, pabor at katangian na wala sa iba. Subhanallah. Samantalang pangkaraniwang Muslim siya. Pangkaraniwang Muslim, subhanallah. Taon-taon, hinahanap, itinatanong ni Umar bin Khattab itong si Uwais. Tinatanong niya sa mga Ahlul Yemen, mga tao sa Yemen, kilala niyo si Uwais, kilala niyo si Uwais. Hindi nila kilala. Hindi kilala, hindi tanyag, hindi popular. Hindi alam ng mga tao yung mga pagsambang ginagawa niya, yung kabutihan niya. Subhanallah. Kaya noong huling panahon ng pagiging khalifa ni Umar, pinatayo niya yung mga Yemen, Ahlul Yemen. Tinanong niya kung sino sa kanila ang mula sa tribo ng Karan at mula sa Murad. Dahil dito kabilang si Uwais. Hanggang sa nandoon si Uwais, kabilang sa nag-Hajj. Kabilang sa nag-Hajj. Namangha si Umar bin Khattab, nasiyahan, nagalak. Dahil ilang taon niya hinahanap itong si Uwais. Tinawag niya si Ali radiyallahu anhu at pinuntahan nila. Subhanallah. Nang makasalamuhan nila, unang nadatnan nila, nagsasala si Uwais al-Qarni. Pagkaraan, nagsalam sila. Sabi niya, ikaw ba si Uwais? Sabi niya, oo. Meron kang ina na pinakikitungo mo ng mabuti? Sabi niya, opo. At pero siya na ay yumao, pumanaw na. Meron ka bang sakit na ketong pero pinagaling maliban lamang sa isang kasing laki ng coin? Sabi niya, meron dito sa bandang balikat. Sabi niya, kung ganun, ikaw yung si Uwais na sinabi, hinabilin sa amin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bago siya yumao, na ipagtatanong at hahanapin namin at magsasalam kami sa iyo, at kung pwede ay humingi kami ng panalangin sa iyo, na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa umma na ito, o manalangin ng kapatawaran sa akin at sa umma na ito. Sabi ni Uwais, Ya Umar, Khalifa, sahabi ka. Kayo ang pinakamainam na nilalang tao pagkaraan ng mga propeta, pagkaraan ng Rasulullah. Sabi ng Umar, ganyan ang habilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At nanalangin nga si Uwais al-Qarni. Pagkaraan, subhanallah, paunti-unti nang lumalaganap, nababalitaan ng mga tao yung katangian, yung mayroong kay Uwais al-Qarni. Narinig na katanggap-tanggap yung dua niya, pinupuri siya ng mga sahaba, kumakalat na. Kaya ang hiniling ni Uwais, sabi ni Umar, saan ka ngayon tutungo?
Sabi niya, pupunta ako sa Kufa. Ayaw na niyang bumalik sa Yemen dahil kumalat na yung patungkol sa kanya. At maaring puntaan siya ng mga tao, magkaroon ng fitna. Tignan niyo yung pagpapakumbaba ni Uwais. Ayaw niyang malaman yung kalagayan niya. Sir bainahu wa bainallah. Lihim na ang nakakaalam lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Umar, tutungo ka sa Kufa, itong Iran at Iraq. Gusto mo bang magsulat ako ng kasulatan o letter at ipadala ko sa gobernador ng Kufa para mabigyan ka ng privilege, halaga, na bigyan ka ng halaga, bigyan ka ng kunting kayamanan o bahay, matutuluyan. Tinanggihan ni Uwais. Sabi niya, hindi ko na po kailangan. Gusto kong mamuhay kasama ng mga miskin, simpleng buhay at walang nakakaalam. At isa lang ang hinihiling ko sa iyo, Umar. Isa lang ang hinihiling ko sa iyo. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, ilihim mo itong gagawin ko at itong patungkol sa akin. Itong plano kong pumunta sa Kufa at itong mga ilang nalaman mo patungkol sa akin. Subhanallah. Tignan nyo yung pagiging ikhlas. Pagiging mapagkumbaba ni Uwais al-Qarni. Hanggang sa tumungo siya sa Kufa at ilan sa pagsasalaysay, siya ay yumao sa jihad. Nasyahid siya, namartir siya sa isang digmaan. No, isa sa digmaan at nasahid siya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan si Uwais al-Qarni. Tignan nyo ang pamamaraan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasulullah. Sa Quran, punong-puno ng mga kwento hinggil sa mga taong, subhanallah, kapuri-puri. Mga katangiang tumataglay na nakakamanghang katangian, iman, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan? Upang maging ehemplo, pamarisan. Upang pamarisan, maging huwaran. Ganon din ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinapaalam, binabanggit niya sa atin ang hinggil sa mga tao na nagtataglay ng iman, takot, mga katangian na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala upang maging huwaran. At kabilang dito si Uwais al-Qarni. Si Uwais al-Qarni, subhanallah. Na hindi sahabi. Hindi sahabi. Pangkaraniwang tao. Miskin, dugha. Miskin, dugha. Pero pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong katangian, subhanallah? Anong karangalan ang meron kay Uwais al-Qarni? Walang pag-alinlangan, subhanallah. Dahil sa kanyang mga sekretong pagsamba, kabilang na dito yung kanyang pagiging masunurin sa kanyang magulang. Unang-unang aral na makikita natin dito, makukuha natin dito, ay yung pagiging mabuti sa mga magulang, lalong-lalo na sa ina. Subhanallah. Na isa sa pinakamalaking pagsamba na ginagantimpalaan dito ang isang taong masunurin sa kanyang magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina. At isa sa napakalaking dahilan upang makamtan ng isang tao ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay mabuti sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina. Lalong-lalo na sa kanyang ina. Tignan nyo itong kwento na ito, na ang nakapagpigil lamang kay Uwais upang pumunta sa Madina. Upang pumunta sa Madina, makita ang Rasulullah, ay ang kalagayan lamang ng kanyang ina. Hindi niya kayang iwanan sa buong buhay niya. Hindi nakapag-asawa, hindi nabanggit na nakapag-asawa noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Puro serbisyo, magandang pakikitungo. Kaya anong antas, karangalan din ang binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Ginantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri ni Allah at pinuri ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
At kabilang sa pinakamalaking dahilan upang ang ating mga panalangin, mga kaibigan, mga kapatid, ay maging katanggap-tanggap ay ang mabuting pakikitungo sa mga magulang, lalong-lalo na po sa ating ina, mga ina. Kung ikaw ay napakabuti masunurin sa iyong mga magulang, lalo na sa iyong ina, ang iyong mga gawain, ang iyong mga panalangin ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto mo ng tagumpay dito sa mundo? Gusto mo ba na ikaw ay tinatawfikan, nilalagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka iyong pamumuhay? Gusto mo na yung mga pagsamba mo ay katanggap-tanggap? Gusto mo ba na tawfikan maging baraka ang iyong buhay, makamtan mo yung success? Mayroong pinakamalaking dahilan. Andyan yung mga magulang mo, lalo na yung ina. Pakitunguhan mo sila ng mabuti. Pakitunguhan mo sila ng mabuti. Maging masunurin ka sa kanila. Igalang mo sila. Huwag mong pagtaasan ng boses. Igalang mo sila. Respetuhin at mahalin. Alagaan sila. Makakamtan mo itong mga nabanggit natin. Success, tagumpay, dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Yung iba naghahanap pa ng ibang dahilan, ibang kaparaanan. Naghahanap pa ng ibang kaparaanan. Nandyan yung kanilang mga magulang. Paano nila makakamtan yung success, tagumpay? Hindi nila pinapakitunguhan ng mabuti ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanilang mga ina. Subhanallah. Mabuti sa ibang tao. Napaka maluwag sa ibang tao. Nagbibigay ng sadaka sa ibang tao, pero subhanallah, hindi nagbibigay ng tulong o financial sa kanyang mga magulang. Magbigay pa ng financial sa kanyang mga magulang ay makakarinig ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina, ng mga masasakit na salita o parinig. Subhanallah. Nasaan yung pagmamahal sa ating mga magulang? Subhanallah. Ang pinakamalaking dahilan ng pagpasok natin sa paraiso ay ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga ina. Kaya nabanggit sa hadith, ang paraiso ay nasa paanan ng ating mga ina. Ibig sabihin, ang pagpapakumbaba, ang pagiging masunurin sa mga magulang, lalong-lalo na ang ating mga ina, ang pinakamalaking dahilan upang makamtan natin, makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Maaring hindi tinatanggap ang ating mga dua. Maaring, subhanallah, masalimut ang ating buhay, pamumuhay, dahil subhanallah, maaring may depekto ang ating pakikitungo sa ating mga magulang. Kung gusto mo maging mubarak ang iyong buhay, mabiyaya, tinatawfikan, ginagabayan, pinapatnubay ang kani Allah subhanahu wa ta'ala, maging mabuti sa mga magulang, lalong-lalo na sa iyong ina. Sila, ang mga magulang, lalo ng ina, ang pinakamalaki na dapat nating alagain, pinakamalaki na dapat nating bigyan ng effort, pagpupursigi, pakikitungo ang ating mga magulang, lalong-lalo na ang ating ina, mga ina. Ganyan kalaki ang gawain na ito, yung pagiging mabuti sa mga magulang. At nakita natin sa kwento na ito ni Uwais Al-Qarni, nakamtan niya ang karangalan na ito, mataas na karangalan, dahil lamang sa kanyang pagiging mabuti sa kanyang ina. Subhanallah. Pangalawang aral, no? Tawadu'uhu ragma makanatihi wa manzilatu indallah. Yung pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba ni Uwais Al-Qarni, kahit pa nakamtan niya itong karangalan, mataas yung kanyang karangalan kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingnan nyo yung tao pulutan natin ng aral. Kapag meron siyang nagawang mabuti, minsan nagaantay ng pagpupuri. Tabya, sa ila. Kung hindi niya maituwid yung kanyang intensyon, subhanallah.
Dapat kapag pagsamba ikhlas, pagitan mo lang at pagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kay Allah ka, naghahangad ng gantimpala, pagpupuri, pabor. Kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaluguran ni Allah ang hinahangad mo, hindi ang mga sinasabi kaluguran ng mga tao. Pero ang ilan, subhanallah, siguro kung mayroong ganito sa panahon natin ngayon, na dumating sa antas ni Uwais, subhanallah, yung pagmamataas, yung kibr, yung pakitang tao, dagsain niyo ako, humingi kayo sa akin ng dua. Dahil pinuri ako ng Rasulullah. Tanggap yung dua ko. Ako dapat ang mamuno, ako dapat ang imam dahil meron akong karangalan, antas. Pero hindi ganyan si Uwais. Natakot pa siya, nangamba siya na baka mafitna sa papupuri, itong malitang meron siyang tinataglay na karangalan, natakot siya, nangamba siya. Kaya hiniling niya kay Umar radiyallahu anhu, "Akunu fi gubara'in nas wa ammatihim." Hayaan mo akong mamuhay kasama ng mga dukha, mga simpleng tao na hindi kilala, hindi alam. At hiningi pa niya kay Umar na huwag ipagsabi ang kalagayan ni Uwais. At lumipat pa sa ibang lugar, Kufa. Nilisan niya ang Yemen dahil lamang sa takot sa fitna na ito, subhanallah. Dahil ang kanyang pagiging Muslim, pagiging alagad, ay ikhlas, bukhlis kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging si Allah ang nakakaalam sa kanyang tunay na kalagayan, sa kanyang pagsamba, sa kanyang iman, sa kanyang takot, sa kanyang mga gawaing pagsamba, ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, isa lang ang kukuha natin ng aral, i-reflect natin sa panahon ngayon. Tingnan nyo, taon-taon, may mga nag-hajj. Mashallah. Hajja, kadi. Tingnan nyo itong tabya, pasintabi, kahit masakit, pero kailangan banggitin para makuha natin ng aral. Tingnan nyo ang nagsasagawa ng Hajj, hindi na nagpapapuri, hindi na niya pinapakitang tao, inaano sa social media o ginagawan ng tarpulin. Pasintabya. Dito sa Bangsamoro, hindi na natin tutukuyin ang lugar. Basta Bangsamoro ng mga lugar. Subhanallah, pagkaraan ng Hajj, mga daanan, gumagawa ng ilang mga kapatid natin na mga tarpulin. At nakandoon yung picture niya ng Hajj at nakasulat doon na Haji Hajjah. Sabi ng mga ulama, kapag yung tao mismo ang nagsabi nito na kapag uuwi ako, sasabihin niya sa pamilya niya, paghandaan niyo ako ng malaking tarpulin, dapat malaki yung pangalan ko, nakasulat na Haji o di kaya Hajjah. Sabi ng mga ulama, kapag siya mismo ang nag-utos, subhanallah, riya, pakitang tao, panganib, Hajj, haligi ng Islam, kapatid. Huwag mong ipawalang bisa. Dahil lamang sa, ano ngayon kung malaman ng tao? Itong Hajj na ito, pagitan mo at pagitan kay Allah. Hindi na kailangan inaanunsyo pa para lamang tawagi kang, o kaya parang art, parang title sa pangalan na dapat Haji Hajjah. Meron pa na ayaw niyang hindi tawagin sa Haji o Hajjah. Nagagalit siya. Subhanallah. May napagtanungan akong doktor natin, na ito ay pakitang tao, riya. Kapag siya nag-haji, dapat isulat sa pangalan niya, mayroong haji, idugtong. O di kaya inuutos niya sa kanyang mga kamag-anak na kapag uwi ako, gawan niyo ako ng tarpulin. Marami, para malaman ng mga tao na ngayon, haji na ako. Mashallah, nakaptang ko itong haji. Yung hajj. Napakapanganib. Tingnan niyo yung lagusan ng syaitan. Yung pakitang tao, baka subhanallah masira, mawalang bisa. Yung gantimpala, darating ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, wala kang makakamtan na gantimpala dahil subhanallah,
napasukan, nahaluan ng pakitang tao. Ang problema sa mga kamag-anak, mayroon pa akong, subhanallah, ito nadaanan ko, yung daanan, ginawan pa ng ganito, at naging masikip yung daanan. Imbis na dalawa, naging isa lang yung pumapasok. At itong kahoy na ito, nakasulat Haji, pangalan ng mga nag-Hajj. Sobra yung tabi, ano to? Sabi ko, pati yung daanan, hinarangan pa nila na naging masakip yung daanan, nakalagay na Haji, mga pangalan ng Hajj. Subhanallah, sobra na yung tabi'a, riya. Masakit pero dapat binabanggit. Sabi ng mga ulama, ang ganitong gawain, hindi ako nagsabi, mga malalaking ulama, ang ganitong gawain pakitang tao. Pinaparating lang natin yung sinasabi ng mga ulama. Hindi ako naghahatol ang mga ulama dahil mayroon din palatandaan eh. Mayroon din palatandaan. Ang masaklap nito kung yung mismong nag-Hajj ang nalulugod, nasisiyahan sa gawain na ito. Ang nasisiyahan, siya ang nagbibigay habilin na dapat ganito, pag-uwi ko, ganyan, ganyan. Walang problema, magandang gawain yung ginagawa ng mga Muslim na niwe-welcome, yes, niwe-welcome, istikbal. Kapag dumating yung Hajj, nag-Hajj, naghahanda tayo. No, bilang, dito, pag istikbal ba, niwe-welcome natin na mashallah kasi nabanggit sa hadith na kapag yung tao mula sa malayong lugar naglalakbay, ay iniwe-welcome natin kapag siya ay dumating. Kinukumusta ba natin? Kasi ngayong Hajj, minsan 1 month. Para nagagalak, no, nandun na yung silatul rahim, binibisita natin, nini-istikbal natin, sinasalubong, yes, sinasalubong natin, at pwede tayong magbigay ng handaan, no, dahil ito'y biyaya. Pero tanggalin niyo na itong mga tarpaulin, dapat sa daanan, sa Facebook, ganyan, nakaganyan. So ito yung nakaka-apekto. Hindi natin kaagad sabihin, pero subhanallah, nakaka-apekto sa pagsamba. Baka pumasok yung sum'ah, yung riya, yung pakitang tao, yung pagpaparinig. Sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala ang makaalam na ikaw ay naging Hajj. Nagawa mo na yung Hajj. Hindi po yung pagsasagawa ng, hindi po to parang title, parang grar sa Maranao, yung pang datu o di kaya sultan, na kapag nakapag-tsaka dapat din dinudugtong sa iyo na haji o hajja. Napakapanganib, subhanallah, pagsamba po ito. Kung gano'n, pag nagsala ka, dapat idagdag din al-musalli, yung pangalan mo, o di kaya saim as-saim, Abdullah, az-zaki o al-muzaki, Abdullah. Walang ganyan eh. Ganon din ang Hajj, subhanallah. Dapat maging ikhlas, hindi napapasukan na haluan ng pakitang tao o di kaya sum'ah, subhanallah. Patawarin nawa tayo ni Allah, subhanahu wa ta'ala, ipaunawa nawa sa atin ang relihiyong Islam. Tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsamba, patawarin nawa, naway patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kapatid na dahil sa kakulangan sa kaalaman nagagawa nila yung mga ilang paglabag sa relihiyong Islam. Gabayan nawa sila ni Allah at tayong lahat patatagin nawa sa relihiyong Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sabi ng isang ulama na Makata, sabi niya, bilang may kaugnayan sa kwento na ating inilahad hinggil kay Uwais al-Qarni, rahmatullah alayhi. Sabi niya, kam min mashhurin fil ard, majhulun fis sama. Wa kam min majhulin fil ard, ma'rufun fis sama. Sabi niya, ilang mga sikat, tanyag sa mundo na hindi naman kilala sa kalangitan. At ilang mga hindi kilala sa mundo, subalit sikat na sikat, tanyag na tanyag naman sa kalangitan kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga anghel.
Kaya sinabi ng mga ulama, la tahzan in jahilu qimatak iltafit ila qimatika indallah wa da'il bashar. Huwag malungkot, malumbay kung hindi nila kinilala, nirecognize ang iyong halaga. Ang pagtuunan mo ng kahalagahan, pagtuunan mo ng pansin ay yung halaga mo kay Allah subhanahu wa ta'ala at hayaan mo yung pagpapansin, pagpupuna o sinasabi ng mga tao. Una doon yung first sentence o first paragraph. Dito sa mundo, marami ang hindi tanyag, hindi kilala. Pero subhanallah, sila ay napakatanyag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo yan. May mga tao, subhanallah, wag natin gawing sukatan sa pagiging mainam ay ang kasikatan. Tignan nyo ngayon, social media, mga celebrity, o di kaya mga Muslim na vlogger, pero vlogger sa kasamaan. Sikat sila. Dito lamang sa mundo. Sikat sa mga tao. Pinupuri sila ng mga tao dahil ang kanilang mga gawain tabya sa ilang mga vloggers, Muslim vloggers, mga kabataan, ay puro kahalayan o puro mga haram. Music, TikTok na pangaharam. Sumisikat nga sila pero sumisikat sila sa haram. Sumisikat lang sila sa mga tao. Nakukuha nila yung pagpupuri ng ilang mga tao, pero subhanallah kay Allah, wala sila sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang mga haram na mga gawain. Okay lang kung sumikat ka sa kabutihan. Sikat ka dito sa mundo, sikat ka din, tanyag ka din sa langit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero subhanallah, ang ilan, mga kabataan, tabya, ginawa pang kasangkapan ng mga kaaway natin na nagpapakalat ng mga haram, nagpapakalat ng kahalayan, at ilang pa yung mga singir, mga bangsamoro na singir na pinupuri ng ilan. Subhanallah. At kapag pinuna mo, pinaalalahanan mo, dahil hayagan yung ginagawa niyang haram at nagbigay ka ng babala hinggil sa tao na ito na walang pakundangang gumagawa ng haram, pagko-concert at dala-dala niya yung pangalang bangsamoro, Muslim, at nag-hijab pa siya sa gawaing singer at may mga nagsasayaw sa likod niya na mga nakaubad na mga kafir. Kapag pinuna ng mga ulama, tignan nyo yung pagiging jahil, mangmang na mga kapatiran natin. Ang pinagtatanggol pa yung tao na iyon. At ang sinasabihan pa ng masama ay yung mga ulama, keso selos. Merong selos, inggit. Subhanallah. Tignan nyo yung panahon natin ngayon. Tignan nyo yung panahon natin ngayon. Yung fitna. Nawala na yung pride, maratabat sa agama, sa Rasulullah. Nawala na yung paggalang, pagrespeto sa mga ulama. Ang nagiging masama pa ay yung mga ulama na nagbabawal ng kasamaan. Nagbabawal ng kasamaan. Yung mga hayagang, subhanallah, haram na hayagang walang pakundangang ginagawang mga haram sa publiko na dapat ding ipagbawal sa publiko para hindi pamarisan. Hindi masabi na kabilang sa turo ng Islam itong pagko-concert. Gagawing dahilan ng mga kufar. Itong Muslim na ito na kumakanta, nagko-concert. Subhanallah, magiging mabuti sa paningin ng mga hindi Muslim. Subhanallah, tignan nyo. May mga tanyag dito sa mundo. Pero hindi sukatan sa pagiging mainam kay Allah ay ang popularity, pagiging tanyag. Kung tanyag ka naman sa kasamaan, okay lang kung tanyag ka, popular ka sa kabutihan, sa pagdadaawa, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala binibigyan niya rin niya yung popularity sa ilang mga tagasunod niya bilang karangalan. Pero dapat hindi nalilinlang ang isang Muslim binigyan ng popularity na tagasunod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nawawalan yung ikhlas. So may mga tanyag dito sa mundo na wala sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero subhanallah,
May mga taong kapatid tayo, wallahi alazim, ni hindi kilala sa social media, ni hindi kilala, pero kung mapagtatanto lang natin yung kalagayan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Masya Allah, napakasikat, napakatanyag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nila, huwag kang malumbay, huwag kang malungkot kung ang mga tao pinabayaan o di kaya hindi nila binigyang halaga ang iyong halaga. Ang pagtuunan mo ng oras, yung halaga mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag mong pansinin yung sinasabi ng tao. Ito, payo ito sa mga nagdadala ng agama, relihiyon, na minsan dumadaan sa mga pagsubok. Hindi na-appreciate yung gawaing mabuti mo. Gumawa ka sa kanila ng serbisyo sa iyong lugar o sa iyong agama, pero makagawa ka lamang ng isa pagkakamali o pagkukulang, kinalimutan na nila yung mga nagawa mong mabuti at masama ka na sa paningin nila. Ngayon, kung dumating ka sa kalagayan na ito, masakit man, pero magsabar ka. Dahil in the first place, una, hindi yung kaluguran nila ang hinahangad mo, kundi ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, kung pagtutuunan natin ng oras, yung kaluguran ng tao, yung sasabihin, hindi mo sila magagawang masisiyahan sa'yo. Kahit ano pang gawin mong mabuti, may masasabi silang negative, masama sa side mo. Kaya naging kasabihan na ridal nas ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak fatruk ma la yudrak wadrik ma la yutrak. Naging kasabihan ng mga tao, ng mga ulama, mga mabubuting tao, sabi nila, yung kaluguran ng mga tao ay hangarin na hindi kayang abutin. Tama nga naman. Kahit minsan yung tao, pag serbisyohan mo, gawa mo ng mabuti, isang kalagayan lamang na hindi mo magawa, hindi mo maibigay, pipintasan kanya. Tabya sa ilan, tabya. Hindi na niya na-appreciate yung mga nagawa mong mabuti. At minsan sa ilang kamag-anak din, pasintabi. Hindi mo lang matulungan sa isang kalagayan dahil walang-wala ka na rin eh. Pero, lilibaking ka, pagsasabihan ka ng mga masasama, pipintasan ka, subhanallah, at kakalimutan na yung mga nagawa mo dati. Wala ka namang pagkukulang na hindi mo lang natulungan dahil sa wala ka rin kaya sa kapanahon na ito, sa kalagayan na ito. Kaya minsan, huwag mo pagtuunan. Yung kasiyahan ng mga tao ay hindi mo sila masasatisfy. Kaya ang pagtuon ng oras ay yung kaluguran ni Allah. Dahil yan ang hangarin na madaling abutin. At yan ay ginugusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. So patawarin nawa tayo ni Allah, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway napulutan natin ng aral itong paksa o kwento na ating inilahad, ipinahayag sa khutbah na ito. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin qad bada fi binafsi faqala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi walladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli